paano gumawa ng crankshaft bearing. Tapusin mo yung video na ito para malaman mo. Ito nga palang project natin na to ay crankshaft ng 1000cc na motorcycle ng HPG. So tara, umpisahan na natin. So sa umpisa, kailangan mo nating i-grind yung journal ng sikunyal kung saan yung may damage. Pagkatapos, kailangan natin i-polish yung journal. Tapos ito yung materialis natin, bushing ito ng camshaft. So ganito, tuturo ko sa inyo paano kunin yung sukat na side diameter ng Conrad arm para umitsakto doon sa journal. Bali yung journal niya is sukat ngayon ay 0.480 plus bali ito ang kapal nitong bearing 8,000, so times 2 equals 116. 0.116 yan. Bali 480 plus 116 is 596. Yan. Tapos nagdagan natin ng clearance ng 2,000 plus 0.598. So yun ang magiging sukat ng connecting rod. So itong connecting rod ngayon, sinukat ko ito kanina, nasa 0.612,000. Build up tayo rito sa connecting rod para makuha natin yung tamang diameter at ma-fitting natin doon sa journal. Bali itong bearing na to, bibiyakin natin to. Yan, para magiging bearing siya ng connecting rod. Ganyan mag-convert pagka wala ng bearing na available. Nalagyan din natin ng lock yan. Yan, kung makikita nyo yung team na. Yan o. May kayod na kasi umikot yung bearing dito nung kumatok yung sigunyal. So bibuild up na lang natin to ng tanso. Kabilaan niya. Ito isa. Yan. Yan, ito na yung connecting rod. Build up na natin to ng tanso. Yan, sasala natin sa torno para kumasya yung bearing. Hindi ko na pinakita yung paghihinang dahil basic na lang yun. Ito na yun, busing kanina, piniyak lang natin. Ayan, ito na. Bali mahaba siya, puputulan lang natin yan. Ganon din itong isa. Tansya lang. So yun, pagkatapos nating matorno yung Conrad arm at saka magawa natin yung bearing. So ito na, magpipiting na tayo. Yan, so bali pag pipiting, kagaya lang din ng procedure ng mga pagpipiting natin sa mga journal ng mga sasakyan. Pinagkaiba lang nito, maliit lang siya. Pero pares lang lahat ng procedure, dapat nakatorque. Pagka may sabit, tanggal lang ulit, tapos kakayura lang natin yung mga part na may sabit. Ayan, kung makikita nyo, medyo magalit pa siyang ikutin, ibig sabihin yan, mayroon pang sumasabit dyan. So, tatanggalin lang natin uli yan. Tapos, ibabalik natin uli. Titingnan natin kung may sabit pa uli. Ito na pinakita kung paano kinakayod yung may sabit, madali naman makita yan kasi bumabakat yan sa bearing. Alam yan ng mga nagpipiting talaga ng mga sikunyal. So ito, final fitting na natin, nakilang baklas kabit din ako rito para makuha ko yung tamang clearance ng bearing.
So ayun, natapos na nga natin ano. So kung meron kayong natutunan sa video na 'to, pa-like and share naman sa page natin para mas marami pa tayong ma-upload ng mga bidyong ganito sa mga susunod na araw. Thank you.